Pinangangambahan ng kapatid ni Pangulong Marcos Jr. na si Senadora Amy Marcos na mauwi lamang sa pamumulitika at personalan ang investigasyon ng Senado sa PIDEA Leaks. Sa harap nito, inihirit naman ng ilang mga senador na itigil na ang investigasyon sa nasabing kontrobersya. Mean Corvera sa balita. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ipinatitigil na ng mga senador ang investigasyon sa umano'y nag-leak na impormasyon mula sa PIDEA kung saan idinadawit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y gumagamit ng illegal drugs. Pangamba ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, baka mauwi lang sa pamumulitika ang issue at mauwi sa personalan. Ang chairman kasi na nag-iimbestiga ay kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-aakusa naman kay PBBM na umano'y gumagamit ng cocaine. Nalulungkot ako kasi palala ng palala ang hidwaan. Aminin natin talagang anghang na ang mga salita at hindi na maganda ang mga akusasyon. Talagang pati si Senator Bato, sinasabi nila na damay-damay sa ICC, pati si Senator Bongo, pati si VP Sara. Ano ba ang nangyayari? Hindi ko na maintindihan. Akala ko talagang itatayo natin ang soberanya natin at hindi papayagan yung ICC. Pero kung minsan may mga press release na hindi ko maintindihan mula sa DOJ. Ganon din yung nangyari doon sa confidential funds at yung iba't ibang intel funds ng DepEd, ng OVP. Tungkol naman kay VP Sara, tapos may inilulunsad pang impeachment complaint. Kaya ang pagdinig ko talagang mas magiging mainit pa yan sa susunod na mga kongreso. Ganito rin ang apela ni Senador Ramon Bong Revilla na nagsabing hindi malayong mabahira ng politika ang issue. Kung wala naman anyang matibay na ebidensya, dapat nang itigil ang pag-ungkat sa issue dahil ang inaakusahan ay ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Hindi kasi anya malayong magamit rin ang issue sa mga kaso ng destabilisasyon. Kung wala naman sapat na ebidensya, I think we should kumbaga isara na natin yung hearing, no? At sana dahil pagka nagpatuloy ang ganyan, it's not good for our economy. Ang maapektuhan diyan ay ang ating bansa. Tayong lahat po ay nakasakay sa iisang bangka. Pagka lumubog yan, lubog tayo lahat. So gusto nyo bang bumagsak ang piso? Gusto nyo bang bumagsak ang ating ekonomiya? Maghirap na naman ang ating bansa? Wag naman. Kaya si Senate President Juan Miguel Zubiri pinaghihinay-hinay ang mga kasamahang nag-iimbestiga sa mga kontrobersyal na issue. Sabi ni Zubiri, hindi dapat pumayag ang mga senador na magagamit lang ang institusyon. Mahirap yung hearsay evidence eh. If we accept hearsay evidence, marami po tayong matatanggap dito na witnesses na gano'n na lang, gagawa na lang sila ng storya na narinig nila galing kay Juan de la Cruz na ito ay gumagawa ng ganito, ito ay nagpatay ng tao, ito ay nagnakaw. Kailangan meron tayong direct evidence, facts that we can present. It has to be a preponderance of evidence to be able to come up with the right answers and conclusion to this case. Kaya ang akin lang dyan, mag-ingat lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. Paano nabanggit ang pangalan ni Presidente? Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.